Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, nako, OMG, paalam na, Chua kumanta na, nako, nabigla ang lahat, Quadcom at tagilid na. Yan mga kababayan, at ito pa, nagulat lahat, convicted Franz Castro, di nakaligtas. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito, i-share po natin, no? Good news, mga kababayan. Akala kasi natin, no, na talagang natutulog na, no? Ang itong pagiging convicted ni Franz Castro, no? Ito, mga karibin natin, may isa pong attorney na gustong mag-file ng case against Franz Castro, no? Diyan sa magpa-file po siya ng ethics complaint laban kay Franz Castro sa Kamara, no? Mamaya mga kabayan, bigyan po natin yan ng reaksyon kasi mukhang iyak, no? Iyak dito si Franz Castro. Akala kasi siguro nila na okay na yun ano na, parang stick to the plan na, di ba? Napaka-smooth na ng plano nila. Pero bigla na lang may isang attorney, nako, palakpakan po natin ang attorney ito, na nag-file ng case, ethics complaint laban po kay Franz Castro. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon yan. At ito pa, i-share din po natin ito mga kababayan, na sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., no, gawing simple ang selebrasyon ng Pasko. Hinihikayat na sa mga taga-tanggapan ng gobyerno na magkaroon ng simple lang na selebrasyon, dahil nga po, no, sa dami po ng nangyari sa ating bansa, parang gusto niyang makiisa tayo, no, doon po sa ating mga kababayan na mukhang hindi makakapag-celebrate ng gaano, no, dahil po sa mga sakuna, no, na nangyayari sa ating bansa. Pero eto naman, si Speaker Romualdez, mga kababayan, gustong gawing extra. Pag sinabong extra, talagang it is beyond, no? Yan, extra special ang Pasko ng mga congressman. Naku po, mukhang magiging magarbo, no? Mukhang hindi lang 20 million. Yung sa SONA kasi special day yun, di ba mga kababayan? So more than 20 million ba, Speaker Romualdez, ang gagastusin para dyan sa sinasabi mong extra special? Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. At eto, simulan na po natin dito po kay Franz Castro. Nako, ito talaga, iyak talaga ang mga ito pag sila naman ang binibira, no? Ito po ang balita mga kababayan mula po sa News 5, 8 hours ago. Nakahanap si ACT Teachers Representative Castro, nahaharap si ACT Teacher Franz Castro sa House Ethics Complaint, no, na inihain ng mga miyembro ng indigenous people communities. Nako, palakpakan po natin yan mga kababayan. Kaugnay ito ng desisyon ng Tagum City Regional Trial Court na hatulan si Castro ng paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act dahil sa umano'y pang-aabuso, yan kaya nga child abuse ang ano nito no? Sa ilang lumad sa isang rescue mission sa Davao del Norte noong 2018, yan mga kababayan. Nakikita naman natin na ito pong sabi ng attorney, nakikita naman natin na convicted na siya sa Regional Trial Court even if it is on appeal before higher courts, yan. But the administrative aspects of the crime she committed should be likewise under investigation. And if proper proceedings, it is found that she is administratively yan, guilty, then proper penalty such as suspension, yan, good news, suspension, or if not
expulsion, yan, pwede masiba. Si Franz Castro, kala nyo kayo lang ang marunong From the House of Representatives, sabi po ng legal counsel ni Attorney Israelito Torion, yan mga kababayan, palapakan po natin. Sabi naman po ni Castro, ito pong kanyang sabi mga kababayan, binansagan naman ni Castro ang reklamo bilang baseless harassment suit. Nako. These fabricated charges are meant to intimidate and harass those who stand in solidarity with oppressed communities. Parang hindi ka panipaniwala pag si Castro ang nagsasalita, no? But sabi niya, we are undertreated, no? We will continue to fight for justice and accountability, sabi po ni Castro yan. Yan mga kabayan, nakarma na. Mukhang magpapaalam muna. Sana matuluyan na, no? Na magpaalam dyan sa kamera itong si Franz Castro. Kasi ang penalty po na gustong mangyari, no, ng legal counsel na si Attorney Israelito Torion, ito po yung sa isiminay ng nakikita nating attorney, di ba? Ay pag hindi proper penalty, no? Suspension o di kaya expulsion sa pagiging kongresista. Tama naman talaga. Kasi convicted naman siya. Tsaka, pero kasi, well anyway, tingnan natin. Kasi may mga immunity, yung mga ito, di ba? Itong mga congressman, may immunity from suit ba, di ba? Well, attorney po itong naghahain ng ethics complaint dyan sa kamera, kaya alam niya po ang batas, no? Wala naman tayong alam sa batas. Sinishare lang po natin yung mga magagandang tulad nito, di ba? Na mga balita para malaman po ng ating mga kababayan. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan, Ang masasabi ko lang, kasi dito talagang todo depensa, halos maiyak si Castro, no? Masasabi ko lang po, pag sila po ang umaatake, parang okay lang sa kanila. Pero pag sila naman pong inaatake, no? Parang kumakapi, parang di ba, sa waray pa, nagkakamas-kamas, ayun na namang to, sa Tagalog, no? Basta, yan, no? Nag-aano siya, ano bang tawag dyan sa Tagalog? Well, anyway, mga kababayan, kung alam niyo man po ang Tagalog dyan, comment nyo na lang po, okay? At ito si President Bongbong Marcos Jr. Gusto pong gawing simpleng selebrasyon ng Pasko. Hinikayat ang mga taga-tanggapan na ang tanggapan ng mga ng gobyerno. Ito mga pakinggan po natin ang balitang ito. Dapat simple lang ang pamumuhay, hindi lavish ang pamumuhay. Well, ito na po, mismo ang Pangulo nagpaalala sa lahat ng government offices at mga public servants na simple lang ang selebrasyon ng Pasko. Commissioner Lizada, ma'am. Maganda hong timing ito kasi nilalabas ho dito yung establishment ng rules and regulations, reasonable rules and regulations ng dapat ng... So yan mga kababayan, narinig po ninyo. Reasonable rules and regulations. Sige, patuloy natin. Kada ahensya ng gobyerno. Kasi most likely, ang nire-refer dito ay yung ating year-end assessment. Yan po yung programa na pwedeng gawin sa end ng taon and assess what happened throughout the year. At dito ho, more or less, natataon because of the month po na December and national festivities being held, which is Christmas. So dito rin tina-timing na mga ahensya ng gobyerno na isama celebration or salo-salo on this one after the year-end assessment. Itong pwedeng i-tone down ay yung year-end assessment. Sa kagaya ho namin sa CSE, we have an internal policy, internal rules and regulations po sa amin. Ang breakfast ay this amount, ang lunch ay this amount, ang dinner ay this amount. If wala ho ang mga ganyan na ahensya ng gobyerno, it's good na that they establish one. Kasi if you go beyond what is necessary, baka ho kayo naman ay makowa because of COA ho, bawal ho yung exorbitant, unnecessary, irregular, excessive na mga expenditures. Dapat simple lang ang...
So yan mga kababayan, nakita nyo naman pala or narinig nyo bawal ang magarbong selebrasyon kasi pwedeng i-audit ng COA. Pwede palang i-audit ng COA yung mga ganong ano. Bakit yung 20 million na ginastos ng SONA, hindi naman natin narinig na nagsalita ang COA? Bukod dyan mga kababayan, well, anyway, it is good news, no? Kung masusunod lang. If the stick to the rules and regulations, yung sinasabi kanina, di ba? Kung sumusundin nila yan, okay yan. Pero, teka lang. Makakaya kaya ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Mahilig po sila sa party-party. Yan po yung kinatatakutan natin kinakabahala natin. Hindi naman tayo natatakot, no? Pero, kinakabahala kasi baka mag-collapse ang mga ito pag hindi po nakapag-party-party, di ba? Dahil nga po riyan, taliwas naman itong sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na kung saan simple dito extra special po ang sa Kongreso, sa Kamara. Pakinggan po natin to. Want to ensure that your holidays will be extra special. Nagpalakpakan ng mga crooks, mga kababayan, no? Pag nung sinabing extra special, we don't know if it is a party or if it is cash, di ba? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, you can only make it special if you have money, di ba? Ito, pakinggan pa natin. You might want to start planning your Christmas celebrations early. Yan mga kabayan, no? Yan po mga kongresista. They are so-called lawmakers, but when it comes to parang di ba, parang ano na lang to usapang kalye na lang to no? Kasi narinig nyo naman mga kabayan, di ba? Nagsisigaw, yeah. It is a proper, ganun ba? Ginawa nyo ng sabungan yung ano ba yan? Diyan ba yan sa Kamara? Because we're taking steps to make sure that this year's season is brighter and memorable for you and your families. Memorable. Something will happen dito, di ba? Something special will happen to their families. Pati pamilya, mga kabayan. Okay yan. That's good. Kasi kasama ang pamilya. Pero sana lang, not to the expense of the Filipino people. Di ba? Baka kami ang magbayad ng mga mga gagamitin nyo dyan. Baka taong bayan, galing sa tax ng taong bayan, makukuha kayo. Sabi kanina, di ba? Doon sa report. No? Wag pong sobra-sobra kasi pag sumobra kayo, baka masilip kayo ng COA. Yari kayo. This is our way, and I mean, all the congressmen and congresswomen are with me today. This is our way of showing our gratitude, not just in words, but in action. This season, I also want to encourage everyone, of course, to think about how we can share the blessings we will be receiving. So yun mga kababayan, may blessing pala na marireceive itong mga congressman. Sana lang totoo yung sinasabi mo na ma-share nyo yung blessings na yan. Para at least makinabang naman yung ordinaryong Pilipino, di ba? Baka kasi, well anyway, it is expected no mga kababayan that kung doon nga saan, kailangan nyo pang manira ng tao para makuha ang mga ganyang klase di ba? Blessings. Dito pa kaya na ibibigay na lang. Well, anyway, we don't expect anything coming from these crooks na magbibigay talaga. Buti pa nga yung mga vloggers, di ba, na nakikita natin na
talagang totoong nagbibigay. Totoo talagang provide, di ba? Ito, hanggang salita lang yata ang mga ito. Well, anyway, nagaling talaga sa bulsa nila. They are just giving ayudas because mga kabayan, it is the people's money. No? Pero yung talagang pera nila, ay naku, huwag na po tayong maniwala dyan. Nandyan po sila sa Kongreso, sa Kamara, to make money, di ba? Ano sa palagay nyo mga kabayan? Comment nyo na lang at eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan to. Breaking news, breaking update, hala, Chua umamin lahat na bigla. Kongreso Quadcom tagilid na. Senado BP Sara nagsanib. Eto pakinggan po natin to. May inamin ang chairman ng komite sa Kamara na nag-iimbestiga kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa impeachment case laban sa vice. Si MJ Mondihar sa report. Concern ko kasi impossible file because of the time. Napa-real talk na lamang si House Blue Ribbon Chairman Joel Chua sa isang panayam ng media sa Kamara kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang komite ni Chua ang nag-iimbestiga sa issue ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education kung saan dating Secretary si Vice President Duterte. May 2 impeachment cases nang naisampa sa Kamara laban sa vice habang may nakaumang na 3 impeachment case laban sa opisyal. Lahat ng ito inihain ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Pero sa tanong kung may sapat bang panahon para talakayin ang impeachment complaints ngayong paparating na eleksyon, ito ang pag-amin ni Congressman Chua. We have to face reality. By next year, February, national campaign na. By March, local campaign. Kailangan pumirma ng 1/3 o mahigit 100 kongresista sa impeachment case para madala agad ito sa Senado. Kung sasablay sila sa signature campaign, mapipilitang idaan ang reklamo sa House Committee on Justice. Ang Justice Committee ang susuri kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. May 60 session days ang komite para isumite sa plenaryo ang kanilang findings. Pero ayon kay Congressman Chua, kahit nga quorum sa mga pagdinig ay pahirapan ngayon dahil panahon nga ng pangangampanya. Local position ng pagiging congressman kaya kailangan nilang magbabad sa distrito para sa Operation Pakilala. Kami nga ngayon, nahihirapan ako mag-master ng quorum because of the several invitation activities of the members. Diba? Napakahirap na rin makakuha ng quorum. Pag-aaralan daw ni Chua kung pipirma ito sa impeachment resolution laban kay VP Sara. Mensahe naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa Kamara. Ayaw ko ba, natatawa na lang ako. Right. Bakit kaya hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila. Pinagkaisahan nila, pero natataranta pa rin sila. So talagang malabo na. So yan mga kabayan, alam niyo po kung bakit sunod-sunod, ito po yung nakikita ko, sunod-sunod yung mga pag-file nila ng impeachment case against Vice President Sara Duterte. Although, hindi naman ito mga OBO, but hindi naman itong tangi itong mga congressman na ito. Although alam po nila yan na talagang mag-year end at saka election na next year mga kababayan. Ito po ang naiisip ko. Ang opinion ko po dyan mga kababayan, talagang sinasadya po nila yan, Kasi, election na nga. They are just using Vice President Sara Duterte's popularity. Sinasakyan lang po nila para makilala po sila ng tao. Yun po ang naiisip ko Kitingnan mo, nagaano sila parang nabubulabog, natataranta itong mga congressman na ito pagdating po dito sa usapin kay Vice President Sara Duterte. Kahit tingnan mo sa dilema, 'di ba? Chief naging secretary ng Department of Justice. Alam niya po ang batas, mga kababayan, pero still, kasama po siya sa nag-file doon sa impeachment complaint kasi tumatakbo po sila. Kongresista, mga senador, 'di ba? Franz Castro tatakbong senador Dilima ka, tatakbong representative. Ibig sabihin, sinasakyan lang talaga nila ang pagiging popular ng Duterte. Aminin man nila sa hindi, yan ang totoo. 'Di ba? Yan po ang nakikita ng tao. Pero hindi naman po mga tanga-tanga ang taong bayan tulad nila na maniniwala sa kung ano mong sasabihin na. Ngayon pa, na yung yung publicity na although it is publicity, it is good or bad, okay lang yun sa kanila, but still ngayon matalino na pong Pilipino, bad publicity is always bad publicity. Hindi na po kinakagat yan mga kababayan. Okay, iwan ko na lang sa inyo, pero para sa akin po, pag it is bad publicity,
Are you still going to vote? This bad publicity? Itong taong may bad publicity, mga kabayan, are you still going to vote this person? Yun yung tanong. Yan, mga kabayan. Well, anyway, ano po ang inyong reaction, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po natin, mga kabayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po.